Ang tagal na noong nawala ang asawa mo, Rodante. Bakit kailangan mo pa maghirap sa kakahanap sa kanya? Galit agad ang namutawi sa puso ni Rodante na sabihin yun kanyang mama. Kahit sobrang tagal na yun, naniniwala pa rin ako na buhay si Fiona. Hindi pa nakita ang kanyang bangkay, kaya may pag-asa pa. Giit ni Rodante. It's already 5 years, Rodante. I saw how you suffer. Gabi-gabi ka nalang nananaginip dahil sa asawa mo. Could you just stop yourself? Sumandal si Rodante sa pader. Nasa balkonahe silang dalawa. Malay ba niya kung anong balita na naman ang narinig ng kanyang ina? Uminom muna siya ng wine. You can easily say it, kasi hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko. I've been longing for my wife. Mahal na mahal ko siya. At kahit abutin pa ako na sobrang matagal na panahon, kakahalap sa kanya ay hindi ako mawawalan ng pag-asa. Para yung isang pangako. Nagibit ng balikat ang kanyang ina at umalis ito. Go on, Rodante. Naiwan si Rodante na muling nagbuga ng malalim na hininga. Tinignan niya ang kanyang 6 na taong gulang na anak sa may children's pool. Kung nasaan ka man, Fion, ay hahanapin kita. Nararamdaman kong buhay ka pa. Bulong niya sa ere. Sumimsim muna siya sa kanyang wine. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot. Hello? Pungad niya. Sir, si Mika ito. May balita na kami tungkol sa asawa niyo. Finally! Masayang imporma nito sa kanya. Dahil sa kanyang narinig ay nabitawan na lamang ni Rodante ang kanyang cellphone. Sa minutong yun na hindi niya alam kung ano ba dapat ang kanyang maramdaman. Magkikita tayo ulit. Bulong ni Rodante habang malakas na dumadagundong ang kanyang puso. Pinulot niya ang cellphone. Akala niya namatay ang tawag. Hindi pala. Mika, can you give me the details? Tanong niya. Pupunta po ako dyan sa inyo ngayon din po. Tugon nito. Thank you for doing this, Mika. Bibigyan kita ng malaking pera dahil sa tulong mo sa akin. Sabi niyang puno ng kasiyahan ng puso. Kusa na niyang pinantay ang tawag na magpaalam na si Mika. Ilang sandali pa ay bumalik ang kanyang ina. Rodante! Ano tong narinig kong may nahulog? Inis itong sita. Ngunit hindi na sumagot si Rodante. Bagkus ay agad niyang niyakap ang ina. Hindi ito makaangal. What happened, my dear son? Malambing nitong tanong. Humaplos sa rin ang kamay nito sa kanyang likuran. Habang tumutulo ang kanyang mga luha ay nagsalita siya. I finally found Fiona, Mom. Masaya niyang balita. Natuod ang katawan ng kanyang ina. Kusa itong humiwalay sa kanilang yakapan. You really are? Hindi ito makapaniwala. Tumango si Rodante. After all, God has shown me the light. Hinawakan ng kanyang ina ang magkabilaan niyang pisngi. I'm really proud and happy for you, son. Nakita rin niya ang luha nito. Muli silang nagyakapan. Na mga sandaling yun ay gusto na lamang niya makita ang kanyang matagal nang hinahanap na asawa. Sa kabilang dako, masaya si Fiona na nagtitinda ng mga gulay at mga isda sa palengke. Bili na kayo! Sobrang fresh! Dito niya lang malalasap ang tunay na fresh! Natatawa siya kapag parati niya sinasabi iyon. Maraming namili sa kanya mga gulay at isda. Aba, may uuwi ng maaga ngayon na. Masayang bulong ng kanyang ina na si Rusan. Sa katunayan ay hindi niya ito tunay na ina. Simula kasi noong nagising na lamang siya sa isang bahay, ay nagulat na lamang siya na hindi niya na maalala kung ano ang nangyari sa kanya. Ang tanging natandaan lang niya ay ang pangalan niyang Fiona. Bumulong din siya dito. Maganda kasing tindera niyo. Nagtawa na silang dalawa. Busy na busy si Fiona sa kanyang ginagawa. Ang pagiging tindera ang naging trabaho niya since hindi naman siya nakapag-aral sa kolehiyo, sabi nito. Ito na rin naman ang napakain sa kanya. Gwapo! Halika!
Mamili ka ng mga fresh na gulay. Tawag niya si isang lalaki na hindi naman talaga kagapuhan. Agad naman itong lumapit at namili na nga ng mga gulay. Lihim na natawa si Fiona. 5 taon niya na itong tinatrabaho. Hindi ka pa ba napapagod? Tanong ng ina niya. Ilang oras na rin kasi siyang nagbebenta. Tinignan niya ito. Ayos lang ako. Alam mo naman po na kailangan natin kumayod. Pinisil nito ang kanyang braso. Ang swerte ko talaga sa iyo. Simula noon dumating ka sa buhay ko ay talagang binago mo ang magulo kong buhay. Malapit ang kanyang ngiti. Magdadrama pa ba tayo dito? Natatawa siya. Nang wala nang bumili ay nag-arrange na si Fiona. Ngunit biglang nahulog ang kamatis na agad niya itong pinulot. Gayunpaman ay may isang malaking kamay ang pumulot din ito. Nahawakan ni Fiona ang kamay ng lalaki. Ako na, nauutan niya sabi. Pero hindi umalis ang kamay ng lalaki at ganoon din ang kanyang kamay. Sa minutong yun ay nakaramdam na hindi maipaliwanag ni enerhiya si Fiona. Naging dahilan yun para umayos siya ng tayo. Bibili po ba kayo? Tanong niyang nahihiya. Nang matignan niya ang lalaki ay para bang pamilyar ito sa kanya. Ngayon lamang niya nakita ang lalaki, ngunit parang ang tagal na nilang magkakilala. Bibili ako. Malalim ang boses ito. Sa puntong yun na hindi niya mailayo ang mga mata sa maamo nitong muka. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa. Sandali pa ay matamis itong ngumiti sa kanya. Ano pong gusto niyo? Tanong niya nang mas tumitik ito sa kanya. Tumingin muna siya sa kanyang mamarusan. Ngunit nahinto rin ito. Bigla itong lumapit sa kanila. Nandito pala ang businessman! Sir Amorsolo, ano pong kailangan no? Tanong nitong nakangiti. Businessman pala siya? Ang gwapo naman yung businessman. Giit niya sa sarili. Tumikim muna si Rodante Amorsolo bago sumagot. Bibilhin ko lahat ng paninda niyo. At ibigay niyo po sa mga bibili sa inyo. Pagsasalita nito, natigilan si Fiona. Napatitig na lamang siya dito. Seryoso po ba kayo? Nauutan niyang tanong na makabawi na siya ng tamang wisyo. Mas lalo lang lumaki ang ngiti ng businessman. Gwapo na, mayaman pa. Namamanghang sabi ni Fiona. Gusto niya yung sabihin sa businessman. Ngunit talagang hindi pa rin siya makapaniwala sa naramdaman niya. Hindi po ako nagbibiro. Tugon nito. Walang alam si Fiona kung bakit na lamang bigla ay bibilhin nito ang kanilang mga paninda. You are Fiona, right? Bumaling ang atensyon nito sa kanya. Paano po ninyo nalaman ang pangalan ko? Nagtataka talaga si Fiona. Mahina itong tumawa. Nagtanong ako sa iba. Wala sa isip ni Fiona na mangyayari ito ngayon sa tanang buhay niya. Fiona po ang pangalan ko. Tugon niyang kinakabahan dahil grabe makatingin sa kanya ang businessman. Para siya nitong hinuhubaran. Anong apelido mo? Malalim ang boses ito na para bang lalamon ng isang tao. Pero naalala ni Fiona na hindi niya dapat binibigay ang kanyang mga personal na impormasyon kahit sino pa ang nagtanong nito. Hindi ko po sasabihin, sagot niya. Mas lalong tumitig sa kanya ang businessman. Kapag kuwan ay bigla itong tumawa. I see. Sorry for asking you. Pagdadahilan nito. Hanggang sa biglang lumapit ito sa kanya. Aatras sa sana siya ay biglang nagsalita ang kanyang ina. Fiona Ricaplaza po ang kanyang buong pangalan. Naramdaman ni Fiona na natatakot ang kanyang ina na may gagawin itong masama sa kanya. Ngunit hindi man lang lumingon ang businessman sa kanyang ina. Titig na titig ito sa kanya. You are so familiar to me, Fiona. You look like my wife. Mahina nitong sabi. Ang boses ito ay para bang nanguhuli ng puso. Pumikit-pikit ang mga mata ni Fiona. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Kahit gusto niyang magsalita ay walang lumalabas sa kanyang bibig.
Look, ibigay mo na sa kanila ang perang pambili natin sa mga gulay at mga isda. Biglang saad nito. Walang patumpik ay binigyan sila nito ng malaking pera. Alam niyang sobra pa iyon. Nang mawala na ang mga ito ay doon na nakahinga ng maluwag si Fiona. Ano bang nangyayari sa mundo ngayon? Napatanong na lamang siya sa hangin. Maraming tao agad ang lumapit sa kanya para magtanong. Fiona, kilala mo ba ang businessman na yun? Narinig ko sinabi niyang kamukha mo daw ang asawa niya. Ano ba talaga, Fiona? Hindi niya sinagot ang mga ito. Pumasok na lamang siya sa loob habang natulala bigla. Ay, umalis na nga kayo dito. Mga tsismosa talaga kayo. Sitan ng kanyang amama. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya. Ayos ka lang ba, anak? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Tinignan niya ang ina. Kilala niyo po ba siya, ma? Bumuntong hininga ang kanyang ina. Tumabi ito sa kanya. Siya ang businessman sa kabilang lungsod. Nagtataka nga ako kung bakit siya nandito. Nagulat na lamang ako na binili niya ang lahat nating paninda. Naipikit saglit ni Fiona ang mga mata. Sinabi niyang magkamukha daw kami ng asawa niya. Banggit niya. Matagal bago sumagot ang kanyang ina. 5 taon na kasi ang nakalipas simula noong namatayan niyo ng asawa dahil sa aksidente. Lumubog ang kanilang sinakyang cruise ship. Hindi na nakita ang bangkay ng kanyang asawa at pinaghahanap nito yun. Paliwanag nito sa mahinang boses. Biglang nakaramdam ng awa si Fiona, ngunit napaisip siya kung bakit kaninang magkatampi ang kanilang mga kamay ay parang may mahikang pilit na lumulukob sa kanyang katawan. Ma, paano kung ako palang asawa niya? Yun kasi ang bigla niyang naiisip. Dahil sa kanyang sinabi ay tumawa ito. Malayong ikaw ang kanyang asawa, anak. Natagpuan kita sa daan habang duguan at walang malay. Habang ang asawa ni businessman Rodante Amorsolo ay hindi natagpuan sa karagatan. Paliwanag pa nito. Kung sabagay, napagtanto niya. Sigurado akong babalik ang lalaking yon dito dahil inaakala niya talagang ikaw ang kanyang asawa. Huwag mong hayaan na guluhin niya ang buhay mo. May anak na iyon at maldita ang mga magulang. Masasamang pamilya ang mga Amorsolo. Paliwanag pa nito na para bang may malaking kinikimkim na galit sa pamilyang yon. Napabuntong hininga na lamang si Fiona. Ngumiti siya nang biglang naalala na nagbigay pala ng malaking pera ang businessman na iyon. Mukhang uuwi nga talaga tayo ngayon na maaga, ma. Tara na nga, para maibigay na natin sa mga tao ang mga gulay at isda. Ayaw niya dito. Kapag kuwan ay nagtawag na sila ng mga mambibili. Na makauwi na sila ay nagtataka si Fiona sa kanya sarili kung bakit hindi mawala sa kanya isipan ang mukha ng businessman na iyon. Para bang may mali. Para bang kilala niya ito noon pa man. Sa bahay ng mga Amorsolo ay napatulala na lamang si Rodante. Siya nga ang asawa ko, Luke. Siya ang asawa ko, Mika. Sobrang kasiyahan ng kanyang naramdaman. Alam niyang iyon ang asawa niya. Hindi siya nagkakamali. Gusto niyang makita ang likuran sana nito para mas makumpirma niyang asawa ba niya ito. Pero parang hindi kanya kilala, sir. Kahit man lang pangalan mo ay hindi niya naibanggit. Paliwanag naman ni Mika. Tumitig siya saglit kay Mika. Isa iyon sa bagay na ipinagtataka niya. Hindi siya nito nakilala. Baka nakalimutan niya ako. O baka nagpanggap lang siyang hindi ako kilala. Giit niya. Umupo na siya sa sofa. Kumuha muna siya ng champagne. Anong gagawin natin, sir? Tanong bigla ni Mika. Pagkatapos siyang uminom, ay binalingan niya si Mika. Mag-imbestiga kayo sa pamilya niya ngayon. Ako na muna ang bahala kay Fiona ngayon. Sisiguraduhin ko na maaalala niya ako at mababalik siya sa piling ko. Paliwanag niya. Nagagalak ng sobra si Rodante na makabalik sa palengke na iyon. Sa wakas, sa loob ng mahabang panahon ng paghahanap ko sa kanya,
ay nasa kabilang lungsod lang palang asawa ko. Napagtanto ni Rodante. Nagtataka nga po ako kasi napuntahan na po natin ang lahat ng lugar dito sa probinsya, pero ngayon lamang siya umuspong. Paliwanag naman ni Mika. Aalamin ko ang katotohanan at talagang ibabalik ko ang aking mahal sa akin. Lihim na napangiti si Rodante. Natahimik sila. Naalala niya ang tagpo kanina. Hindi naman siya dapat nalalapit agad dito. Baka kasi mabigla niya si Fiona, pero hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. I will not surrender, Fiona. Please come back into my life. Gusto niya sabihin iyon sa harapan mismo ni Fiona. 3 araw na hindi nakakalimutan ni Fiona ang nangyari sa palengke. Kahit anong gawin niyang pag-move on ay talagang ginugulo ang kanyang isip, kahit pa sa araw na ito. Anak, magpahinga ka nga muna dyan sa gilid. Parang wala ka sa sarili mo Inutusan kitang ayusin ang mga paninda natin, pero tinitigan mo lang ito. Sita ng kanyang ina. Kumunot ang kanyang noo habang nakatingin dito. Ano po? Talagang hindi niya narinig ang mga sinasabi nito. Napakamot na lamang ang kanyang mama sa batok. Ay, Diyos kong bata ka. Umupo ka na nga muna. Sita pa nito. Sinunod na lamang niya ito. Umupo siya sa silya at napatulala ulit. Ilang minuto pa ang lumipas ay muling nagsalita ang kanyang ina. Fiona, ano bang nangyayari sa iyo? 3 araw ka nang parang nawawala sa sarili mo. Tumitik siya dito. Ayos lang po talaga ako. Ayos lang? Baka dahil yan sa businessman na pumunta dito. Nahihimigan sa boses ito ang pangaasar. Napakamot na lamang ng ulo si Fiona kahit wala naman siyang kuto. Hindi naman yun, pagsisinungaling niya. Umiling na lamang ang kanyang ina at nagpatuloy itong mag-ayos sa mga paninda nila. Ngunit nang dumako ang paningin ni Fiona sa kabilang tindahan, ay nanlaki ang kanyang mga mata at napatayo siya. Nandito na naman siya! Nasambit niyang biglang kinakabahan. Bumaling sa kanyang ina na nakakunot ang noo at tumingin na rin dito sa direksyon kung saan siya nakatingin. Nandito ulit ang businessman Rodante Amorsolo! Hindi makapaniwala nitong sambit. Biglang nagtago si Fiona sa loob. Ayaw niya magpakita dito dahil paparating ito sa kanilang tindahan. Maganda umaga po. Bating ni Rodante sa kanyang ina. Sumilip si Fiona na hindi nagpapakita. Maganda umaga din po, Sir Rodante. Ano pong kailangan niyo? Takang tanong ni Mama Rusan. Narinig niyan tumawa ng mahina si Sir Rodante. Bigla itong bumaling-baling sa direksyon ni Fiona kaya agad siya nagtago. Nandito po ba si Fiona? Nauutal nitong tanong. Sa puntong yun ay naintriga siya kung bakit siya nito hinahanap. Nagdadalawang isip siya lumabas ba o hindi. Bakit po pala? Patanong na sagot ng Mama Rusan niya. Gusto ko lang po siya makita at makausap. Maaari po ba? Dahil sa sagot na iyon ni Rodante ay dumadagundong na mabilis ang kanyang puso. Nabibingi na yata si Fiona. Hindi niya maintindihan kung tama ba itong naramdaman niya. Pwede naman po. Teka lang po at tatawagin kong anak ko. Sagot nitong nauutal. Napatakip ng bibig si Fiona. Natatakot siyang humarap sa businessman na iyon para itong nangangain ng tao. Nang nasa harapan na niya ang kanyang ina, ay kitang-kita nito ang kanyang kalagayan. Narinig ko po kayo, pagsasalita niya. Kitang-kita niya ang pag-aalala ng kanyang ina. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Sige na, kausapin mo muna ang businessman na iyon. Ikaw yata ang natipuhan. Paliwanag nito. Ayaw ko. Natatakot ako Giit ni Fiona. Kumunot ang noo ni Mama Rusan. Sige na, para makaalis sa rin ng lalaking yun. Walang ibang nagawa si Fiona kundi ang harapin ito kahit nahihiya siya. Inayos sa muna niya ang sarili.
Bakit pa kasi dumating pa yung lalaki na yan? Naiinis niyang sambit, mahina lamang iyon. Hindi siya sinagot ng kanyang ina dahil mas naiinisin ito kaysa sa kanya. Nang nasa harapan na siya ni Business Rodante, ay hindi siya makatingin dito ng diretsyo. Hi. Bati nito. Kamusta ka na? Doon na siya tumingin dito. Ayos lang po ako. Ano po pong kailangan ninyo? Malambing ng ngiti ang ipinukaw nito. Gusto ko lang makausap ka. Tanging sagot nito. Kung hindi lang talaga isang businessman ng kanya kausap, ay sigurado siyang mahampas niya ito ng upuan. Hindi po ba kayo bibili? Tanong niya dito. Gusto niyang ibaling sa ibang usapan ang nais itong mangyari. Tumango ito. Hindi pa rin nawala ang ngiti ng businessman. Ikaw lang talaga ang pinuntahan ko dito, Fiona. Gusto kong makita ka at makausap. Paliwanag nitong titig na titig sa kanya. Nakakapanindig balahibo ang titig nito. Naiyuko na lamang niya ang kanyang ulo. Busy po kasi ako dito sa tindahan namin. Tugon ni Fiona. Hindi talaga siya interesado na makausap ito dahil sa nakaka-intense nitong presensya. Well, kita ko naman yun. Free ka ba mamayang hapon? Dahil sa tanong na iyon ay nanginig ang kanyang katawan. First time na may lalaking magyaya sa kanya. Bakit po? Nauutan yung tanong kahit alam naman niya kung anong ibig sabihin nito. Tumawa ng mahina si Rodante. Para naman makilala natin ang isa't isa. Kung pwede lang naman. Ganito ba talaga ang lalaking to? Giit niya sa kanyang sarili. Hindi siya agad makapagsalita. Nananaginip lang ba ako? So, what's your decision? Muling tanong nito. Mas lalo lang siyang na-tense. Bumaling ang kanyang paningin sa kanyang ina na nakangiti. Hindi niya mabasa kung papayag ba ito. Pumikit na muna si Fiona. Malay niya bang nahihirapan siya magdesisyon? Pwede naman niyang sabihin agad na hindi dahil hindi naman niya ito kilala talaga. Ayaw din niya ang mapalapit dito. Hindi po pwede eh. Nahihiyang sagot niya. Nang matignan niya ulit ang mukha nito ay talagang nagagapuhan siya sa businessman. Pamilyar talaga ang mukha niya sa akin. Gusto niyang sabihin iyon. It's okay. Pero bukas, pwede ka ba? Natigilan ulit si Fiona. Pwede bang umalis ka na lang? Nais niyang isaboses yun. Ganito kasi. Nahihiya ako. Siyempre, hindi kita kilala at bigla mo na lang akong niyaya. Pwede bang mag-isip na lang muna ako? Giit niya. Tumango-tango ito. Ayos lang. Babalik ako dito bukas. If you feel like you want to know me too, sana marinig ko na desisyon mo bukas. Lihim na napangiwi si Fiona. Sa isip-isip niya, kahit pa na businessman ito, hindi siya madaling-madali. Sige po, may gagawin pa kasi ako sa loob. Paalam nito ni Fiona. Tatalikod na sana siya ay biglang naramdaman ni Fiona ang malambot itong palat sa kanyang braso. It sent her at tingling. Kakaiba iyon na para bang noon pa gustong kumawala. Wait, may bibigay pala ako sa'yo. Imporma nito. Tumingin ito sa mga kasama. Nakita niya agad ang bulaklak na may letter. Sa minutong yun ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Inilahad na nito ang bulaklak. For you. Kumindat pa ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kapag kwan ay umalis na ang mga ito sa kanyang harapan, maraming tindera agad ang nakiusosyo sa kanya. Day, ang swerte mo! Kung ako sa'yo, go ka na! Masayang sambit ng kalapit tindera. Napangiwi na lamang si Fiona. Ngunit sa loob-loob niya, nasiyahan siya sa kanyang natanggap. Bihira lang kasi siya makatanggap ng bulaklak. Sa tingin niya, special ang bulaklak na kanyang hawak. Kinabukasan ay talagang hindi huminto si Rodante sa kanyang ginagawa. He wanted her. Magandang hapon po, Sir Rodante. Bati ng mga tao sa palengke.
Kahit businessman siya sa kabilang lungsod, ay kilala pa rin pala siya ng mga tao. Magandang hapon din sa inyong lahat. Nang marating na nila ang tindahan ni Fiona, ay agad niya itong nakita. Mukhang habang tumatagal, napapaayos ang ganda ni Mama. Si Luke ang nagsalita sa kanyang likuran. Napansin din niya iyon. Pero kahit hindi naman siya mag-ayos sa mabuti, ay maganda pa rin siya. Hi! Bati niya agad dito. Nahihiya itong tumingin sa kanya. Itinigil nito ang paglalagay ng ice sa mga gulay. Hindi makapaniwala si Rodante na sa ganitong buhay kahantong ang kanyang asawa. Dahil di doon, mas eager siyang makuha ang loob nito. Hello po. Magalang nitong sagot. Humarap ito sa kanya. Nakapagdesisyon ka na ba? Tanong niya dito. Ayos ang din naman kay Rodante na hindi ito papayag. Mabilis din na tumango ang ulo nito. Sige, sasama ako sa iyo para makapag-usap tayo. Paliwanag nito. Natigilan si Rodante. Agad siyang nakaramdam ng sobrang kasiyahan. Tumingin siya sa tumatayong mama nito. Alam ni Rodante na hindi ito tunay na mama si Rusan. Kaya niyang ilabas ang katotohanan anumang oras. Pero minamabuti niyang hindi mabigla ang kanyang asawa. So, alis na tayo? Giit ni Rodante. Nahihiyang tumango sa kanya si Fiona. Siya naman ay hindi mapigilan ang nararamdamang saya. Lumapit na muna siya kay Aling Rusan at nagpaalam dito. Maraming salamat po sa pagpayag. Pangako ko po na safe pa sa akin si Fiona at ibabalik ko po siya dito mamaya. Paliwanag niya. Alam niyang alanganin ang pangiti nito dahil nararamdaman ni Rodante na malaki ang pagsisinungaling nito kay Fiona. Hindi niya bibiglain ang lahat. Tara na. Ayan niya kay Fiona. Tumango na ito. Pinauna niyang pinalakad si Fiona. Habang kinatitigan niya ang likuran nito, naalala niya si Fiona noong maayos pa ang lahat. They really are the same. Sabi niya sa kanyang sarili. Nang marating na nila ang labas ng market, ay hindi na siya nagdalawang isip na hawakan ang kamay nito para hilain. Dito tayo. Saan niya? Napatingin lang si Fiona sa magkahawak nilang kamay. Nararamdaman niya ang panginginig nito. Masyado ka yatang nanginginig? Banggit ni Rodante. Hindi kasi ako sanay na may humahawak sa kamay ko. Paliwanag nito. Oh, sorry. Agad niyang binatawan ang kamay nito. Pilit lamang itong ngumiti. Nang mapasok na sila sa kotse, ay agad na itong umandar. Si Luke ang driver at nasa backseat sila. Simula ngayon, ay di ka na dapat mahiya sa akin. Hindi ito sumagot sa kanya. Tinignan niya ito. Saan mo pala ako dadalhin? Taka nitong tanong. Ngumiti si Rodante. Binalingan niya ang kamay nito. He missed those hands. Sa seashore tayo pupunta. Mag-uusap lang tayo. Paliwanag nito. Hindi na ito agad umimik. Alam kong naguguluhan ka pa sa mga nangyayari dahil bigla na lamang ako dumating sa buhay mo na parang isang kidlat. One thing for sure, Fiona. Wala akong gagawing masama sa'yo. At sana, nabasa mo ang letter na sinulat ko. Wika niya. Kapag Juan ay nagtagpo ang kanilang mga mata, unang lumihis ang mata nito sa ibang direksyon. Wala ako naiintindihan sa mga nangyayari, Sir Rodante. Giit nito sa mahinang boses. Please, stop calling me sir. Just Rodante. Giit ni Rodante. Sige, tanging tugon ni Fiona. Habang nasa ganoong posisyon sila, gusto niyang hawakan ang kamay nito. Gusto niyang halikan ang labi nito at gusto niyang marami sila mapag-usapan. Gusto niyang maibalik ang katulad ng dati. Ilang minuto pa lumipas ay narating na nila ang seashore. Nandito na tayo. Imporma ni Rodante. Tinignan ni Rodante ang karagatan. Lumabas na agad siya at pinagbuksan niya si Fiona. Look, dito ka lang sa kotse Doon lang kami. Imporma niya dito. Tumango lang ito. Kapag Juan ay inilahad niya ang kamay na nasa harapan ni Fiona.
Nagdadalawang isip pa ito pero kalaunan ay hinawakan na nito. Magiging maayos din ang lahat, Fiona. Sabi niya dito. Tahimik itong nagpahila sa kanya. Ang seashore na ito ay ang kanilang paboritong lugar. Since then, they find this place a place for making love and letting their anger. May naalala ka ba sa lugar na ito? Bigla niyang tanong. Kumunot ang noo ni Fiona. Anong ibig mo sabihin, Rodante? Nauutal at hindi makapaniwala nitong tanong. Gusto ko lang maalala mo ang mga napagdaanan natin, Fiona. Hindi na niya napigilan ang kanya sarili na sabihin iyon. Mas lalong kumunot ang noo nito. Rodante, huwag mo kong biruin. Pagbabanta nito. Mahinang tumawa si Rodante, ngunit nababakas doon ang kanyang kalungkutan. Hindi siya agad nagsalita. Inamoy niya ang hangin. We used to go here. Sambit niya ulit. Hindi kita maintindihan. Giit pa nito. Ipinikit na lamang ni Rodante ang kanyang mga mata. Teka siyang tumawa. Tinatakot mo ba ako? Uuwi na ako. Galit itong sambit. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Kunot na kunot ang noo nito. Wala nga talaga siyang maalala. Sabi niya sa kanyang sarili. Pwede ka bang makinig na lang sa mga sasabihin ko? Tanong niyang may pagsusumamo. Napipilitan na tumango si Fiona. Kapag kuwan ay inaalala niya ang mga nangyayari noong mga panahong kasama pa niya ang kanyang asawa. May asawa ko. Fiona C. Caplaza ang kanyang buong pangalan. Kamukha mo siya, Fiona. Parehas din kayo ng pangalan. She was so sweet, mapagmahal, at talagang perpekto na para sa akin. Ngunit dahil sa aksidente sa cruise ship, nawala siya sa aking piling. Hindi ako naniniwala na patay na si Fiona. Hanggang ngayon ay hindi pa natagpuan ang kanyang bangkay. Huminto na muna siya. Tinignan niya si Fiona. Nakaupo na pala ito sa buhangin habang nakikinig sa kanya. Nakatingin ito sa malawak na karagatan. Muli siya nagsalita. Dahil hindi naman natagpuan ang kanyang bangkay, ay umaasa pa rin ako na buhay pa siya. Pinahanap ko siya. Gumastos ako ng gumastos. Marami nang nakakaalam sa kanyang pagkawala. 5 taon ko siyang hinanap. And now, dito sa lungsod niyo. Natagpuan ka ng mga tauhan ko. Muli siyang huminto. Napakagat siya ng labi dahil ayaw niyang malamon siya ng kanyang kalungkutan. Para na kasing tutulo ang kanyang mga luha. Si Fiona na asawa mo at ang Fiona na ako ay hindi iisa. May diin na pagkakasabi nito. Bumuntong hininga si Rodante. He expected this to happen. Talagang hindi ito naniniwala sa kanya. Peke siyang umiti dito. Sana nga hindi kayo iisa dahil gusto ko na ring mapanatag. Paliwanag ni Rodante. Sa minutong yun ay hindi na niya mapigilan ang kanyang mga luha. Ipagdarasal ko na lamang na magkita kayong dalawa. Mahinang sambit nito. Kung alam mo lang ang katotohanan, Fiona. Gusto niyang isaboses iyon. Ilang sandali ay bigla silang natahimik dahil sa mga malalaking ibon na nagliparan. Tumingin si Rodante kay Fiona. Nakangiti ito habang nakatingin sa mga ibon. Katulad ng reaksyon ng kanyang asawa noon. Parehas lamang iyon kay Fiona ngayon. Fiona, magagalit ka ba sa akin kung bigla na lang ako manliligaw sa iyo? Matagal bago makasagot si Fiona sa kanya. Gagawin mo lang naman yan kasi sa tingin mo ay ako ang nawawala mong asawa. Giit nito. Bumuntong hininga na lamang si Rodante. Mahal kita, Fiona. Totoo iyon. At naramdaman ko yun dahil naniniwala ako na ikaw ang nawawala ko asawa. Paliwanag niya. Dahil sa kanya sinabi ay napadayo ito. Tumahimik ka nga dyan. Sigaw nito sa kanya. Tumayo na rin si Rodante. Hinuwakan niya agad ang braso nito. I'm sorry. Paghingi niya ng kapatawaran. Huminto ito. Hindi ako asawa mo, Rodante.
Kailanman ay hindi yun mangyayari. Matagal nang patay ang asawa mo. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Mahal kita, Fiona. Please, hayaan mo ko iparamdam sa'yo yun. Paliwanag niyang may pagsusumamo na. Ngunit isang malakas na sampal ang nakuha niya. Sasampalin na sana ulit siya nito ay mabilis ang hinawakan na mabilis ang kamay nito. Kapag ay hinila niya para magkalapit ang kanyang mga muka. Rodante, mahinang wika nito. Hindi na napigilan ni Rodante ang kanyang sarili. He kissed her. Isang halik na punong-puno ng pangungulila. Akala niya magpupumigla si Fiona pero hinayaan siya nito. At na magkaroon ng puwang ang kanilang mga labi ay kitang-kita niya ang mga luha ni Fiona. Hayaan mo akong iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko, Fiona. Binitiwan na niya ito. Ngunit agad siya nitong tinalikuran. Napahilamos na lamang siya sa kanyang muka. Fiona, sorry kung ginulo ko pa ang buhay mo. Mahina lamang ang kanyang boses. Nang pumasok na sa kotse si Fiona, ay tsaka lang siya sumunod. Nang nasa loob na sila ng kotse at nasa biyahe na pabalik ay tahimik lang sila. Ngunit ang balingan niya na tingin si Fiona ay umiiyak pala ito ng tahimik. Here. Inilahad niya ang tissue. Kinuha naman agad yun ni Fiona. Pagkatapos ay isinandal na lamang niya ang kanyang ulo sa headboard. Ipinikit ang mga mata at inaalala ang mga masasayang alaala nilang dalawa ni Fiona noon. Isang linggo na ang nakalipas simula noong nag-usap sila ni Rodante. Hindi maintindihan ni Fiona ang kanyang sarili. She questioned herself, kaya nang parating dumadalaw si Rodante ay nagtatago siya. Umalis na si Rodante, anak. Huwag ka na magtago. Imporman ng kanyang ina. Agad naman siyang nakahinga na maluwag. Sa loob ng isang linggo, pinipigilan talaga niya ang kanyang sariling makita ito para makamove on na siya sa mga nangyayari. Ma, ano ba kasi ang totoo? Bigla niyang tanong, punong-puno ng pagsusumamo iyon. Lumapit sa kanya ang Mama Lusan. Wala akong tinatago sa iyo, Fiona. Talagang napagkamalang ka lang na asawa nun. Pero nandito naman ako para protektahan ka. Bumantong hininga siya. Umupo na muna siya sa kanyang silya. Mas mabuti pang magpahinga ka muna. Nag-aalala nitong sambit. Sumandal siya at ipinikit ang mga mata. Inaalala ni Fiona ang mga sinasabi nito sa kanya. It got her wondered whole of her life. Napaisip din siya sa mga sagot na sinasabi ng kanyang mama tungkol sa kanyang buhay noon. Ano bang klaseng buhay na mayroon ako noon? Bigla niya sinabi iyon. Dinilat niya ang kanyang mga mata habang kinatitigan ang kanyang Mama Lusan. Tumingin din naman ito sa kanya habang nag-aalala. Wala akong alam sa tunay mong pinanggalingan, Fiona. Wala akong alam sa buhay mo noon. Natagpuan naman kita, pero tiyak akong hindi ikaw ang Fiona na asawa ng businessman na iyon. Huwag mo nang guluhin ang sarili mo. Wala rin naman akong litratong maipakita sa iyo. Natigilan si Fiona sa huling sinabi nito. May cellphone naman siya. Agad siya nag-online. Hinanap niya ang account ni Rodante. Na matagpuan niya ito ay nag-stalk siya. Ma, pwede po ba ako umalis sa muna? Pagpapaalam niya. Saan ka naman pupunta? Tanong din ito. Magko-connect lang ako sa Peso Wi-Fi. Tugon niya. Tumango lang ito sa kanya. Nagmadali na siya para makita niya ang mga litrato ni Rodante at ang asawa nito. Ngunit sa isang oras sa pag-stalk niya, nagsisisi siya. Sana hindi na lang ako nag-stalk. Naluluhang sabi niya. Isang linggo na ang lumilipas na iniiwasan pa rin ni Fiona si Rodante. He could not pretend anymore. Mas lalo lamang siyang nasasaktan na sobra. Ma'am, ano po ba ang kailangan kong gawin? Tanong niya dito. Humarap sa kanya ang kanyang ina.
Madami ka naman pwedeng gawin. You already had the proof. Documents si Fiona at ang iba pang kailangan mo. Ibigay mo sa kanya. Ayaw ko siyang biglain. Ngunit dahil sa kanyang sinabi ay natawa ng malakas ang kanyang ina. Are you serious? Bigla ka na nga lang nagpakita sa kanya sa market para sabihin sa kanyang asawa mo. What you want me to do? To laugh at you? Natatawa pa rin ito. Napangiwi si Rodante. Mom, are you gonna help me or not? Napahinto ito sa pagtawa at tumitig sa kanya ng husto. Sa 5 taong lumipas, kailangan mo pa bang magpatumpik-tumpik? Go for it, son. Magsasaya ka pa ba ng panahon? He realized it. Rodante could not afford many years to waste. Natahimik siya nag-iisip. Sandali pa ay muling nagsalita ang kanyang ina. Dear, mahal mo pa bang asawa mo after all this year? Tanong nito. Talagang natigilan na siya. Mahal ko ba siya? Ilang sandali pa ay nagsalita siya. Mom, hindi ko naman gagawin ang lahat ng ito kung hindi ko mahal si Fiona. Or baka nagigilty ka lang dahil sa mga nangyayari. Giit pa nito. Napatis na lamang si Rodante. Kahit pa anong sabihin niyo dyan, mahal na mahal kong asawa ko. Because I found her already. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito. Then tell me why? Bakit hanggang ngayon wala pa siya sa bahay na ito? Bumantong hininga na siya. He knew that his mother was challenging him. Hindi madali, ma. Hindi madaling gawin ang gusto niyo. Nahihirapan na rin naman ako pero hindi ako susuko. Paliwanag niyang mahalata ang persigido sa boses. Yan dapat, Rodante. Ang isang businessman na katulad mo ay hindi dapat nagpapakita ng kahit na anong kahinaan. Giit pa nito. Napabugan na lamang siya ng malalim na hininga. Hindi ako kailanman nagpapakita ng kahinaan. May diin ang kanyang boses. Tinawanan lamang siya nito na mahina. Nagpaalam ang mama niya at agad na umalis. Napaupo na lang siya ng maayos. Sa kabilang dako, hindi mapalagay si Fiona sa mga nalaman niya. She could not pretend her feelings. Kanina ka pa natutulala dyan. Sita ng kanyang ina. Magkatabi lang sila habang nag-aayos sa mga paninda. Bumaling siya dito. Ma, nagsisinungaling ka lang ba sa akin? Bigla niyang tanong. Matagal na niyang pinipigilan itanong sa tumatayong ina sa kanya. Kaso nahihiya siya. Ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Anong ibig mo sabihin, Fiona? Nauutal at nagtataka nitong tanong. Hindi siya agad makapagsalita dahil may bumili. Pagkatapos sa bigyan niya na sukli, ay nagsalita na siya. Tungkol sa buhay ko. Simple niya sagot. Ilang araw na niyang kinikimkim yun na parang isang malaking problema. Ang totoo niyan, simula noong dumating si Rodante sa kanyang buhay, ay bigla na lamang nagbago ang kanyang pananaw. Para bang may mali sa bawat araw na nabubuhay siya. Anak, wala akong kasinungalingan na sinasabi sa iyo. Ang lahat ng iyon ay totoo. Nasabi mo lang yan dahil kay Rodante. Giit nitong naiinis na. Inihinto niya muna ang pag-aayos ng gulay. May bumili. Nang matapos ay bigla siyang magsalita. Paano nga kung ako talaga ang nawawalang asawa ni Sir Rodante? Paano nga kung nagsisinungaling ka lang talaga sa akin? Sunod-sunod yan tanong. Ayaw niya sanang ilagay pa sa alanganin ang lahat. Ayaw na niya sanang bigyan ng sakit sa ulo ang kanyang mamarusan. Pero talagang naguguluhan na siya sa kanyang nararamdaman. Ano ba? Hindi na natuloy ang sasabihin sa kanya ng kanyang mamarusan nang dumating na lamang bigla si Sir Rodante. Magandang araw po sa inyo. Bati nito. Nilingon ni Fiona ang kanyang ina. Nakukunot ang noon nito at bumaling na ang paningin niya kay Rodante. Tinignan niya ang kabuuan nito. Ang gwapo nito sa suot. Casual lang ito. Anong kailangan mo, businessman? Hindi malaman ni Fiona kung ano ang tunay na nararamdaman ng kanyang ina.
Si Fiona po. Gusto ko po siya makausap. Tugon nito, lumayo ng kaunti si Fiona kay Sir Rodante. Hindi ko po papayagan ang anak ko. Kahit po businessman po kayo o mayaman tao, ay may karapatan pa rin akong humindi. Bigla na lamang nagpakita ng kabangisad ang kanyang mama. Unang beses na nakita ni Fiona na magalit ito sa ibang tao. Ngunit nakita niyang parang wala lamang kay Sir Rodante at sinabi ng kanyang ina. Bagkus ay nakangiti pa ito ng nakakaloko na para bang hinahamon ng kanyang ina. Ikaw po ba talaga ang mama ni Fiona? Giit nitong tanong. Biglang kumabog ng husto ang kanyang puso. Sa minutong yun na hindi niya alam kung sino sa dalawa ang kakausapin niya para tumigil na. Peking tumawa ang kanyang ina. Hindi man ako ang tunay na ina ni Fiona, pero ako naman ang nagtaguyod sa kanya. Depensa nito, naipikit saglit ni Fiona ang kanyang mga mata. Ayaw niya talaga may nag-aaway ng dahil lamang sa kanya. Tumahimik na nga kayo! Sigaw ni Fiona na sobrang lakas. Napigilan naman ang dalawa. Tumingin na rin ng ibang tao sa kanilang direksyon. May narinig din sila na chismisan. Nandito na naman ang mayaman na businessman. Aba, mahal talaga niya ang Fiona natin. Pero kahit na, sana man lang, nirespeto niyang dalawa. Mas lalo nagalit si Fiona. Papasok na sana siya sa loob ng tindahan ay mabilis siyang hinawakan ni Rodante. Kumunot ang kanyang noo habang nagtagpo ang kanilang mga mata. Bitawan mo nga ako! Hiyaw niya dito, ngunit hindi malang ito natinag. Importante itong sasabihin ko sa iyo, okay? Hindi ako nandito para manggulo. Gusto kong sabihin sa iyo na dala ko ang mga magpapatunay sa iyo na asawa nga kita. Everything, Fiona. Malumanay na paliwanag dito. Kitang-kita ni Fiona ang kalungkutan sa mga mata nito, ngunit nakikita rin niya ang pag-asa na nababalot dito. Umalis ka na lang, Rodante! Galit niyang sambit. Nilingon niya ang kanyang mama na ngayon ay tumutulo na ang mga luha. Kitang-kita niya na para itong balisa. Here, basahin mo ang lahat ng ito. Binitiwan na siya nito at inilahat sa kanyang harapan ng isang folder. Nagdadalawang isip ng tanggapin yun ni Fiona. Fiona, sino ba dapat ang paniniwalaan mo sa aming dalawa? Madiin na sambit ng kanyang ina. Natikilan siya. Para bang nanlumo na lamang ang kanyang buong katawan, ngunit kinuha niya ang folder. Agad niya itong binuklat. Ano ito? Hindi sumagot sa kanya si Rodante hanggang sa mabuksan na niya ang envelope. Kumunot agad ang kanyang noo. Hindi ito maaari! Hindi makapaniwala niya sambit. Nanginginig ang kanyang mga kamay, tila uminit ang kanyang mukha sa galit. Tumingin siya sa kanyang ina. Isang pag-aalala ang pinakita na mukha nito. Fiona! Huwag mong padiwalaan ang mga kasinungalingan na yan! Giit nitong galit na talaga. Lalapitan na sana ito sa kanya ay agad na binitiwan ni Fiona ang folder. Mabilis siyang tumakbo. Hindi totoo lahat ng ito! Bulong niya sa kanyang sarili. Fiona, wait! Narinig niyang sigaw ni Rodante, ngunit hindi siya kumalma. Nagpatuloy lang sa pagtakbo si Fiona, kaya walang ibang magawa si Rodante kundi ang sundan ito. Fiona, please, stop and listen to me! Sigaw pa niya. Nasa tabi na sila ng daan. Nahawakan na rin niya ang kami nito. Hindi totoo lahat ng ito, Rodante! Hiyaw nito sa kanya. Kitang-kita ni Rodante ang kalungkutan at pagkalito sa ekspresyon ng mukha nito. Hinigpitan pa niya ang pagkakapit sa braso nito dahil nagpupumiglas ito. Walang kasinungalingan sa mga nabasa mo, Fiona. I can prove you that. Mahinahon ang kanyang boses. Saglit na huminahon si Fiona, ngunit ang kaming nito ay lumipad sa ere. Mabilis itong dumapos sa kanyang pisngi. Tigilan mo na ako! Sigaw nito sa kanya. Marami ng tao ang nakatingin sa kanilang dalawa.
Napahawak na lang din siya sa kanyang pisngi. I love you, Fiona. That is why I am doing this for us. Your daughter is waiting for you. Mahina niya sambit na siya nagpatigil kay Fiona. Saglit itong bumaling sa kanya, ngunit pabilisin itong lumakad. Sa puntong nakahakbang ni ito na ilang beses, ay para bang huminto ang oras sa mga nakita ni Rodante. Fiona! Watch out! Sigaw niya ng malakas, ngunit huli na ang lahat dahil nasagasaan ng kanyang asawa. Nanginginig ang buong katawan ni Rodante sa nasaksihan. Mabilis siyang tumawag na emergency rescue. Nang malapit na siya kay Fiona, ay dumugo ang ulo nito at wala ng malay. Fiona. Tanging nasambit ni Rodante habang ang mga luha ay unti-unti nang tumulo. Isang linggo na ang nakalipas simula noong aksidente ni Fiona ay hindi pa rin ito nagigising. Ang mas hindi kapani-paniwala ay may amnesyang asawa ni Rodante. At ngayon, silang dalawa ang tumatayong ina ni Fiona ang nagpapantay. Sa loob din ng isang linggo, nahihirapan siyang kausapin ito na matino. Kung parati na lang tayong ganito, hindi ito makakatulong sa kalagayan ni Fiona. Biglang pagsasalita niya, naglakas sa lamas siya ng loob. Bumaling sa kanya si Aling Rusan. Alam ko, Rodante. Kaya wala kang karapatan para magpakita pa sa akin dito. Galit itong sambit. Napahilamos sa lamang si Rodante. May mga tao talagang katulad ni Aling Rusan na kahit bistado na ay hindi pa rin naamin. Naiintindihan ko po ang galit ninyo. Gayunpaman ay hindi ko naman kukunin sa inyo si Fiona. Kapag magkaroon na siya ng tamang wisyo, ay maaalala niya ako. Paliwanag niya dito. Walang imik si Aling Rusan. Tumayo na lamang si Rodante at naghanda nang makakain nilang dalawa. Habang ginagawa niya iyon, ay nagsalita siya. Sa loob na 5 taon, labis ako nangungulila sa asawa ko. Pinagkaitan ako ng tadhanang maging masaya at ang anak namin ni Fiona. Ngayon nakita ko na siya. It's about time. Sabi niyang hindi alam kung saan patutunguhan ang mga sinasabi. Sandali pa ay biglang narinig ni Rodante ang paghikbi nito. Napalingon na agad siya kay Aling Rusan. He was about to continue pero nagsalita ito. 5 taon simula noong nakita ko si Fiona sa dalampasigan. Wala siyang malay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. May kung ano sa puso ko na kunin siya at dalhin sa ospital. Maraming dugo ang kanyang ulo. Akala ko nga ay patay na siya. Pero nabuhay siya. Noong nagising na siya, hindi niya maalala ang mga nangyari sa kanya. Ang alam lamang niya ay ang kanyang pangalan. Paliwanag nito, natigil si Rodante na marinig iyon. Nabuhayan siya. Nagpuna si Aling Rusan ng mga luha. Tinago ko kay Fiona ang katotohanan. Alam kong mali ako, pero nagawa ko lang naman yun dahil bago pa siya dumating sa buhay ko, 1 buwan pang nawala ang aking tunay na anak. Mahinang kwento nito. Punong-puno na sakit ang boses si Aling Rusan. Kahit gusto ni Rodante ang magsalita, ay may naghudyat sa kanyang huwag magsalita. Noong nalaman ko rin na may isang sikat at mayamang businessman na naghahanap ng asawa sa kabilang lungsod, sinabi ko kay Fiona na magpaitim siya, magpahaba ng buhok. Mabuti na rin may piklat ang kanyang mukha, kaya walang nakakakilala sa kanyang dito. Sinabi ko rin sa mga kasamahan ko sa palengke na anak ko siya sa labas at kinuha ko. Kwento pa nito, sa minutong yun hindi alam ni Rodante kung dapat pa siya magalit dito. Kaya patawarin mo ko, Rodante. Ngunit gusto kong sabihin kay Fiona ang lahat ng iyon. Gusto kong sabihin sa kanya ang katotohanan, pero natatakot ako na baka hindi niya ako paniwalaan o baka naman ay magalit siya sa akin na sobra. Dagdag pa nito, ang mga naririnig niya na para bang mga controversial na balita
Akala niya sa teleserye lamang sa telebisyon ang ganitong pangyayari. Mapapatawad mo ba ako, Rodante? Mapapatawad ba ako ni Fiona? Sunod-sunod itong tanong. Unti-unti na rin itong tumayo. Akala niya lalapitan nito si Fiona, pero tumalikod ito. Wala itong paalam na umalis. Napatitig na lamang si Rodante sa pintuan. Hindi ako makapaniwala. Giit niya sa sarili. Nilingon niya si Fiona habang naaawa dito. Kapag kwan ay tinapos sa muna niya ang inihandang pagkain. Lumapit na siya kay Fiona. Hinawakan niya ang kamay nito. Fiona, sweetheart, gumising ka na. Please. Pagsusumamo ni Rodante, he kissed her hands. Hinalikan na rin niya ang noo nito. Tumalikod na si Rodante, ngunit nangahakbang na sana si Rodante ay bigla siyang may narinig. Rodante, sweetheart, nasaan ako? Mahina lamang iyon, pero naipikit ni Rodante ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Nananaginip lang ba ako? Nasabi na lamang niya yun sa sarili dahil sa loob na maraming panahon, doon niya lang ulit narinig ang boses ito. Rodante. Mahinang boses ito. Nang maidilat ni Rodante ang kanyang mga mata, ay kasabay nun ang ngiti. Sweetheart. Tanging tugon niya na makabaling na siya. Bakit ako nandito? Ano nangyari? Hanggang sa mga minutong yun ay hindi pa rin makapaniwala si Rodante. Nasa ospital ka. Umayos ang upo si Fiona para bigla itong napahiga ulit. Masakit ang ulo at katawan ko, Rodante. Ano nangyari sa akin? Muling tanong nito. Naaksidente ka kasi. Imporma niya. Nangundot naman ang noo nito. All he could do was to admire his wife. Bumalik ka na nga talaga sa dati. Masaya niya sambit na hindi na magsalita si Fiona. Agad niya itong niyakap habang nakahiga. You acted so weird, sweetheart. Giit nito. Mahinang natawa si Rodante. It's a miracle, sweetheart. Isang napakamahabang kwento. Masayang tugon ni Rodante. Then he kissed her in the lips. Yun din ang ginawa ni Fiona sa kanya. The kiss he missed for 5 years. I miss you so much, sweetheart. Malambing niya sabi na magkaroon na ng puwang ang kanilang mga lapi. Rodante, you acted so weird. Naiinis itong sabi. Bumuntong hininga si Rodante. Nagsasalita na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan ng room at nakita sila ni Aling Rusan. Fiona! Gising ka na pala. Anak, hindi ako makapaniwala. Masaya nitong sabi. Tinignan niya si Fiona na hindi mawari ang muka. Naitindihan din niya ang gusto nitong ipahiwatig. Sino siya, Rodante? Nagtataka nitong tanong. Nang bumaling naman ng kanyang paningin kay Aling Rusan, ay nanlaki ang mga mata nito. Fiona, ako to. Ako ang mama mo. Giit ni Aling Rusan. Hindi alam ni Rodante kung ano ang gagawin at paano sasabihin dito na bumalik na ang alaala ni Fiona. Ano pong pinagsasabi po ninyo? Matagal na pong patay ang mama ko. Paliwanag ni Fiona. Napaatras si Aling Rusan. She's just miraculously back, Aling Rusan. Sabi ni Rodante. Sweetheart, what's happening here? He wanted to explain everything to her. Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Giit ni Rodante. Muli nilang tinignan si Aling Rusan. Fiona, ako ang tunay mong ina. Kung ano man ang sinasabi ni Rodante sa iyo ay hindi totoo. Lumapit ito kay Fiona. Hinayaan ni Rodante si Aling Rusan para magkaroon ang mga ito na masinsinang pag-uusap. Hindi po talaga kita kilala. Nagtataka nga po ako kung bakit ako nandito sa ospital. Ang naalala ko lang ay nasa barko kami. Paliwanag dito. Kinatitigan ni Rodante si Fiona.
Napangiti na lamang siya. Totoo ngang naaalala na nito ang lahat. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi pa rin ito tumitigil. Wala nga po akong maaalala na may mama pa ako. Matagal na po silang namatay. Mahinahong paliwanag ni Fiona. Lumapit na si Rodante para hawakan si Aling Luzan. Hayaan po muna natin si Fiona, okay? Pagbigyan po muna natin siya na maayos sa panahon. Wika niya. Agad naman lumayo si Aling Luzan. Hinarap niya si Fiona. Ayos ka lang? Kung nalilito ka, ipapaliwanag ko talaga sa iyo kung ano itong mga nangyari. Magpahinga ka na muna dyan. Tumango-tango naman si Fiona. Pagkatapos ay hinila niya si Aling Luzan palabas ng room para makausap ito na maayos. Ayaw niya maudot pa ang pagpapahinga ng kanyang asawa. Kinabukasan ay hindi pa rin makapaniwala si Rodante na nangyayari ang lahat ng ito dahil lamang sa aksidente. At kanina, naikwento na niya ang lahat kay Fiona. Hindi ko akalain na ganoon na pala ang mga naranasan ko. Malungkot itong sabi. Niyakap ni Rodante ang asawa. Matagal na, Fiona. Sobrang tagal. Ngayon bumalik ka na. Gusto kong makita mong anak natin. Nanlaki naman ang mga mata nito. Kapag kuwan din ay tumulo ang mga luha nito. Gusto ko nang makitang anak natin, Rodante. Bakit pa kasi nangyari to sa akin? Bakit pa kasi na-aksidente pang barko natin noon? Git nitong punong-puno ng hinanakit. At least, naging maayos na ang lahat ngayon. Magiging kumpleto pamilya na tayo, sweetheart. Hindi na rin napigilan ni Rodante ang kanyang mga luha. Mga luha yun na mga pinagsamang pagod, pag-asa, takot, pangungulila, lungkot, at kasiyahan. But, what about Aling Luzan? Taka nitong tanong. Isa sa mga hindi ka panipaniwala sa lahat, ay nakalimutan nito ang tungkol sa nakasanayang buhay sa loob na 5 taon. She will be okay. She will be your mother, Fiona. Alam kong darating ang araw ay maaalala mo ang makabutihan niya sa'yo. Hindi kita ilalayo sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi kita matatagpuan ulit. Paliwanag niya, hindi umalma si Fiona sa kanyang ideya. Gusto ko nalang maging maayos ang lahat, Rodante. Para bang marami pa akong kailangang malaman. Giit nito. Humalik si Rodante sa labi nito. Ako na ang bahala doon. Kahit anong gusto mong malaman ay sabihin mo lang sa akin para ipaliwanag ko sa'yo. Paliwanag naman niyang hanggang ngayon ay naramdaman niyang nananaginip lang siya. Sweetheart, totoo ba talaga itong mga nangyari sa akin? Hindi lang ba ako nananaginip? Sunod-sunod itong tanong. Dahil magkatabi lamang sila sa hinigaan nito, ay hinalikan muna ni Rodante ang noo nito. Alam ko na mahirap paniwalaan ang lahat. Ganoon din naman ako eh. Pero hindi ka nananaginip, sweetheart. Linta niya. Mahigpit niya ding hinawakan ang kamay nito. Nagpapahiwatig na hindi na mauulit ang 5 taon na maghiwalay sila. It felt wrong to feel this way, sweetheart. Kasalanan ko lahat ng ito. Naluluhang sabi nito. Mahinang natawa si Rodante. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Wala kang kasalanan na nangyayari ito. Okay? It was all because of the accident. Tumango si Fiona. Muli ay hinalikan niya ang pisngi nito. May dahilan ang Diyos kung bakit ito nangyari sa atin. To strengthen our faith. At tignan mo, kumabit pa rin ako kahit malapit na ako mawalan ng pag-asa. Sambit niya. Hinawakan ni Fiona ang kanyang pisngi. Thank you for doing this, Rodante. Babawi ako sa mga taong nautlot ang ating pagmamahalan. Saad nito, ngumisi si Rodante. Muli silang naghalikan at ang halikan na iyon ay mas lalo pang lumalalim. Isang patunay na kahit ilang taon na silang nagkahiwalay, nananatili pa rin ang tunay na pag-ibig. Isang linggo na ang lumipas ay sa wakas,
Nakalabas na ng ospital si Fiona. Wala ka mong sasabihin kay Aling Rosan? Pigil ni Rodante sa kanyang asawa. 1 linggo na siyang hindi nagpapakita sa atin. Kwento nito, napatingin na lamang si Rodante sa kanyang asawa. Pupuntahan na lang natin siya sa palengke. Imporma niya. What do you mean? Nagtaka tanong nito. Hindi na ikwento ni Rodante ang tungkol doon. Sa loob kasi ng 1 linggo ay buhay ni Rodante at ang kanyang anak lamang ang parati niyang ikinukwento nito. Napabuntong hininga na lamang si Rodante. Tindera ng gulay at isda si Aling Rosan at ikaw ang tumutulong sa kanya. Panimula niya. Hindi makapaniwala ang ipinukaw na mukha ni Fiona sa kanya. Pinagbuksan muna niya ito ng pintuan. Pumasok ka na. Utos siya dito. Nang nasa kaligitnaan na sila ng biyahe, ay tsaka lang muling nagsalita si Rodante. Doon kita natagpuan sa kanyang tindahan. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga tauhan ko. Pero unang kita ko pa lamang sa iyo, alam ko na ikaw talaga yun. Paliwanag niya, narinig niya ang pagkikpi ni Fiona. Ang gulo na ng buhay ko. Mahinang sambit nito. Pinisal na Rodante ang palad nito. And I will make it right, sweetheart. Hindi na ito nagsalita. Tahimik na silang dalawa hanggang nasa market na sila. Ayos lang ba sa'yo na magkita kayo? Tanong niya kay Fiona. Gusto ko pa rin siya makausap man ng saglit. Tugon nito. Hinawakan na niya ang kamay nito at hinila ito papasok sa loob. Nang marating na nila ang tindahan ni Aling Rosan, ay parang normal lang itong nagtitinda kahit nararamdaman ni Rodante na sobra itong nasasaktan sa mga nangyayari. Lumapit na silang dalawa. Aling Rosan, sambit ni Rodante. Agad na tumingin sa kanilang direksyon ito. Huwag niyo na akong gambalain pa. Maayos ang buhay ko ngayon. Galit itong sambit. Pero kusang bumitiw si Fiona sa kamay ni Rodante. Mabilis rin itong lumapit kay Aling Rosan. Agad itong yumakap habang umiiyak. Napaluhan na rin si Fiona. Hindi ko po makakalimutan ang kagandahan loob na pinanamdam niyo po sa akin. Malamping wika. Napangiti na lamang si Rodante. Anak, kung saan ka man masaya ay hindi na kita pipigilan. Sana mapatawad mo ko sa pagsisinungaling ko sa iyo. Mahina nitong sabi. Walang ibang naging reaksyon si Fiona kundi ang umisi dito. Kapag kwan ay unti-unti din itong hinawakan ang pisngi ni Aling Rosing. Wala ka pong kasalanan sa akin. Naiintindihan ko po kayo. At simula ngayon, ikaw na po ang mama ko. Babalikan po kita dito para isama ka sa aking bahay. Paliwanag dito. Napangiti na lang din si Aling Rosing. Talagang bumalik na ang alaala mo. Napagtanto nito. Tumingin si Aling Rosan kay Rodante. Ingatan mo itong anak ko, Rodante. Tumango si Rodante. Hindi po ba kayo sasama sa akin? Tanong ni Fiona. Masayang ngumiti si Aling Rosan. Masaya ako sa iyo, Fiona. Natagpuan ka ng totoo mong buhay. Kaya dapat lang na magsaya ka muna sa piling nila. At kapag sobrang saya mo na, tsaka mo lang ako babalikan dito. Tumango-tango si Fiona. Maraming salamat, Mama. Katulad ng kung paano sabihin ni Fiona noong hindi pa ito nabalik, ay ganoon din yun ngayon. Sige na, umalis sa kayo. Maging masaya ka, ha? Hindi na nagsalita pa si Fiona. Nagyakapan na silang dalawa habang nagiiyakan. Nang maayos nang makapagpaalam si Fiona ay lumapit na ito sa kanya. Alam mo bang naaalala ko na siya noong niyakap niya ako? Sambit ni Fiona. Napatingin din siya dito. Magaling ka na talaga, sweetheart. Your life is started to be happy. Humalik si Rodante sa asawa bago nila nilisan ng palengke. Nang nasa biyahe na sila ay parehas lamang tahimik. Ngunit ayaw naman ni Rodante na ganoon na lang. Excited ka na bang makitang anak natin? Tanong ni Rodante
Nilingon niya ito ng bahagya. Baka hindi niya ako magustuhan o baka hindi niya ako kilala. Sambit nitong malungkot. Huwag ka mag-alala. Sa loob na 5 taon, walang panahon na hindi kita ikinuwento ng anak natin. At ngayon, malaki na siya. Alam ko na makikilala ka niya dahil may litrato akong binigay sa kanya. Paliwanag ni Rodante. Narinig niya si Fiona na nagbuntong hininga. About your mom? Huwag ka rin mag-alala. Siya ang nag-push sa akin na hanapin ka. Masaya niyang tugon. Ganoon ba? Paninigurado nito. Yap. Hindi ko nga sinasabi sa kanila na bumalik ka na sa dati. Sorpresa ito sa kanila, sweetheart. Paliwanag niya. Nalukot naman ang noon ni Fiona. Baka hindi sila maniwala na totoo ang mga to. Natawa na lamang si Rodante. Surprise nga. Sinabi ko lang sa kanila na may surprise ako. At ikaw yun. Depensa naman niya. Pabiro siyang kinulot ni Fiona sa braso. Napagtanto ni Rodante na walang nagbago sa kanya at kay Fiona. Nandoon pa rin ang pagmamahalan nilang dalawa. I miss being with you, sweetheart. Malambing na sambit ni Fiona. And I miss you too. Sad naman ito. Nagitian silang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas ay huminto ang kanyang kotse sa harap ng napakalaking bahay. Hindi pa naman ganito kagandang bahay niyo noon na. Masayang sambit nito. Ang dami nagbago, sweetheart. Alam mo ba na may resort na ako at ang kumpanya? Hindi na siya makapigil na sabihin yun. Wow! Talaga? Masaya nitong giit. Tumango siya. At ipinangalan ko yun sa'yo. Nagtawanan silang dalawa. Kailangan ko na talagang bumawi sa inyo. How about my house? My business too. Doon lamang yun na tanong ni Fiona sa kanya. Titig na titig siya kay Fiona. It's thriving. Nasa international na ang pace ng business mo. Napaluha ito dahil sa sinabi niya. OMG! Ang dami ko nga kailangan mabawi. Napatakip na lamang ito sa bibig. Akala ko nawala na ang lahat ng yun. Hindi ko kailanman sinayang ang mga naiwan mo noon. Depensa ni Rodante. Bago pa man sila lumabas ang kotse, ay naghalikan sila. Kapag Juan ay binuksan na niya ito ng pinto. Tara na sa loob. Saad nito. Agad silang nag-doorbell sa pinto. Walang nakapansin ang pagdating ng kanyang kotse, kaya walang maid. Nanginginig na ako sa excitement. Bulong nito. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito. Nang bumukas na ang pintuan at na makita siya ng kanyang mama, ay ngumiti ito. Rodante, ilang araw ka nang hindi umuwi dito. Nagbakasyon ka. Hindi na natuloy ang sasabihin nito. Sana, dahil bumaling ang paningin nito kay Fiona. Hello, Ma'am. Bati ni Fiona. Bumaling ulit ang nanlalaking mga mata ng kanyang mama sa kanya. Anak, minumulto yata ako ni Fiona. Nasa gilid mo siya at hawag yung kamay mo. Natatakot ang ipinapakita nitong ekspresyon. Natawa na lamang si Rodante. Hindi po siya multo, Ma'am. Siya po talaga si Fiona. Ang asawa ko at ang ina ni Johan. Muli itong napatitik kay Fiona. OMG! Totoo nga! Namamanghan itong sambit. Mabilis itong yumakap kay Fiona. Fiona, anak! I'm speechless! Kamusta po kayo? Malambing na sabi ni Fiona. Ayos lang ako. Ako yata ang magtanong sa iyo niyan. Natatawa nitong sabi. Pumasok na kayo. Pumasok na agad sila. Na makapasok na sila ay agad na may nagsalita. Grandma, is Daddy home? Maliit lamang ang boses si Johan. Nagtingin na silang dalawa ni Fiona. Siya ang anak natin. Saad ni Rodante. Kitang-kita nilang dalawa ngayon ang kanilang anak na lumalapit sa kanila. Daddy! Si Rodante lang ang nakita nito. Hello, honey? Malambing na wika ni Rodante. Kinugos niya ang anak.
Hi! Bati ni Fiona sa anak nila. Na makita ni Yuhan si Fiona, ay napatitig ito. Are you my mother? Tanong nito. Nilapitan ni Fiona si Yuhan. Yes, I am your mother, Yuhan. Lumipat si Yuhan sa kanya at yumakap ito na mahigpit. Nakita ni Rodante ang pagtulo ng luha ni Fiona. I miss you, Mom. Malambing nitong sambit. Nakiyakap na ni si Rodante. Walang humpay ang kasiyahan na naramdaman ni Rodante dahil sa wakas natagpuan na niya si Fiona at kompleto na ang kanilang pamilya. I think we should celebrate this one. Saad ang mama ni Rodante. Makapag-order na nga ako online para makakain na tayo later. Tinignan niya ang kanyang ina. Napangiti na lamang si Rodante dahil masayang-masaya din ito para sa kanila. Ang laki mo na, Yuhan! Masayang sambit ni Fiona sa anak. Because I want to be a big man just like my daddy. Masayang sabi nito. Tumingin naman sa kanya si Fiona na nakangiti at kinandatan niya ito. Pinalaki rin niyang magalang at sweet. Pagmamalaki ni Rodante. Kapag kwan ay mabilis siyang niyakap ni Fiona. Thank you for not giving up, Rodante. Kung hindi mo ko hinanap, ay baka hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang tunay kong pagkatao. Malungkot itong sapi. Mahigpit ang kanilang yakapan. Yumakap sa kanilang dalawa si Yuhan. It's about time to be happy again, sweetheart. With you, with Yuhan, and me. Masayang sambit ni Rodante. Hinalikan niya ang mga ito. Okay, that's enough for sweetness. Nagsaselos na rin kasi ako. Pigil ng kanyang ina. Nagtawanan silang lahat. Muling lumapit kay Fiona ang kanyang ina. Welcome back, Fiona darling. Masaya nitong sambit. Sa muling pagkakataon ay nagyakap sila. Isang buwan ang matuling na lumipas. Walang ibang hiniling si Rodante kundi ang magpatuloy lamang ang kasiyahan ng kanyang pamilya. And now, nandito sila sa Switzerland para magbakasyon. Silang dalawa lamang ang nagbakasyon dahil nakapagbakasyon din naman sila noong nakaraang linggo buong pamilya. So, 1 taon na pala noong nakabalik ako sa iyo, Rodante. Wika nito. And it felt unreal. Saad ni Rodante. Maghawak sila ng kamay, huminto sila sa isang famous sa lake. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala, Fiona. Akala ko mawawala na talaga ako ng pag-asa. Saad pa niyang nakatingin lang sa lake, sumandal sa kanyang balikat si Fiona. Para talagang roller coaster ang buhay ko. Banggit din ito. Alam mo ba, na parati ko napapanaginipan ang nangyari sa barko. Noong hindi pa kita natagpuan. Ngayon mo lang yung kinuwento sa akin Tanong naman nito. Ngayon ko lang din gusto ikwento sa'yo. At ngayon na nandito ka na sa piling ko, sang iglap ay nawala ang masamang panaginip na iyon. Namamanghang sabi ni Rodante. Naramdaman din niya ang paghaplos ng kamay ni Fiona sa kanya na siyang nagbigay sa kanya ng kakaibang init. Sa minutong yun ay gusto na niyang bumalik sa kanilang inn para mag-make love. Guys, I'm sorry for that 5 long years, sweetheart. Para bang ako talaga ang may kasalanan sa lahat. Dahil sa sinabi nito, ay hinarap niya ito. Mabilis siyang hinawakan ang magkabilaan nitong pisngi. Parati mo ba yung iniisip? Tanong niyang may paninigurado. Tumango lamang ito. Hinalikan niya muna ang noo ni Fiona. Simula ngayon, wag na nating pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na iyon. Though it's part of our past, but we can have it as it is. Let's move on to the new chapter of our life. Malambing niya sabi. Hinawakan na rin ni Fiona ang magkabilaan niyang pisngi. Sobrang pasasalamat ko talaga sa iyo, Rodante. Hindi mo ko sinukuan. Pinamukha mo talaga sa akin na mahal mo ko. At susuklian ko yan ng aking walang patumbas sa pagmamahal. Paliwanag nitong nakangiti.
Hinalikan niya ang ilong nito. Nagawa ko ang hindi kasukuan dahil mahal na mahal kita at naniniwala ako na tayo pa rin hanggang dulo. Tugon naman niya. Hindi na nagsalita si Fiona pero ang plano ng Rodante ay gagawin na niya. Umatras siya ng kaunti dito. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito. Saan ka pupunta? Sabi nito nang akala nitong hihilain niya ito. Ngumiti siya. Agad siyang lumuhod sa harapan nito. Anong gagawin mo? Namamangha nitong tanong. Sweetheart, for the second and new chapter of our relationship, I want to keep you as mine. I want to remarry you, Fiona. Papakasalan mo ba ako ulit? Napatakip ng bibig si Fiona. Tumulo na ang mga luha nito at ganoon na rin kay Rodante. Yes, sweetheart. I will marry you again. Masaya nitong sambit. Agad na niya sinuot ang singsing at ang matapos ay inikot-ikot niya si Fiona. Second chances. Nasabi na lamang ni Rodante. Hinalikan niya ulit si Fiona sa labi. Sa minutong yon, katulad noong mga taon na magkasama pa sila, punong-puno ng pagmamahal ang kanyang halik. Isang patunay na ang pagmamahal ni Rodante kay Fiona ay kahit sinubok ng panahon, walang pagbabago. Hindi siya sumuko dahil alam niyang may pag-asa pa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam!